Sinimula na po kahapon ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Bukod po dyan, magpapatupad na rin ng odd-even scheme sa EDSA na isasabay sa umiiral na number coding scheme. Solusyon na nga ba ito sa umiiral na problema ng trapiko sa kalsada? Makakausap po natin ngayong umaga via Zoom ang trustee and chairman of Government Liaison ng Automobile Association Philippines o AAP, Attorney Robbie Consuni. Attorney Robbie, good morning po kapatid. Good morning, Andre. Magandang umaga sa inyo at saka sa nanonood at nakikinig. Okay, sir. Unahin na po natin dahil usap-usapan po itong NCAP, pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy. Kahapon nga po, 580, mahigit 500 pong nahuli kahapon sa NCAP. So kapansin-pansin, yung mga sumusunod na motorista dahil nga dito sa batas trapiko natin. Pero bilang kinatawan po ng AAP, ano po ang inyong stand dito sa NCAP? The Automobile Association welcomes this development of reimposing NCAP. It is the use of technology for the greater purpose of attaining road safety and traffic flow at saka mawala na yung kotong sa enforcement. Sir, day 1 pa nga lang kahapon. Mamaya po magtatanong po si Mami Chiki at si Ate Angela. Pero sir, kahapon nga, nabanggit ko mahigit 500. To be exact po, 580 ang nahuli kahapon. So makikita nga natin na talagang marami pa rin ang naninibago sa mga violations. Pero doon po, marami na na-monitor. Ano po yung mga kondisyon o safeguards na dapat meron ng NCAP para maging acceptable sa publiko? Dahil kung titingnan natin yung mga reaksyon ng netizens, mixed reactions po ito eh. May mga iba na paano nga ba kung hindi nakarehistro sa kanyang sasakyan o sa ibang pangalan, hindi na pa transfer of registration. Although dapat ginawa na yan, di ba? Kung bumili ka ng bagong sasakyan. Ano po yung mga masasabi niyo po tungkol dyan, attorney, sa mga acceptable po para matanggap ng publiko na okay, sumunod na lang tayo sa NCAP? Yung road safety is a shared responsibility na sinasabi eh. Dapat bawat nagmomotor, bawat nagda-drive, kanya-kanyang contribution sa road safety. Nakakalimutan natin yung tungkol doon sa mga road crash na nakaraan, no? Natatakot tayong lahat sa ticketing, no? Pero may mga safeguard naman siya as far as prior notice of the violation, may opportunity na mag-dispute, may opportunity sa traffic adjudication face-to-face o online, no? Kaya hindi kami natatakot na subukan muna itong NCAP na to dahil mas maganda ang NCAP kaysa sa wala. Ayun naman, so marami din kailangan gawin by way of yung pagpapakilala nitong NCAP sa publiko para hindi sila matakot. Si Chiki Ro Puno po ito, attorney. Ang tanong ko rin naman, eto nga hindi naman kasi bago itong no contact apprehension. Ginagawa na yan sa buong mundo. Tingin nyo ba ang mga Pilipino ay ready na para sa ganitong klaseng gawain? At ito ba ay pwedeng magtagal? Is it viable? I'm optimistic naman na ang Pinoy kaya namang sumunod sa batas eh. Ang problema lang talaga na nakasanayan na walang batas. Nakasanayan na walang safety regulations. No? Pag nakita mo naman ang flow ng traffic, may disiplina na naman uli sa kalye. This has been the greatest deterrent to road traffic violations. Eh. And it is just the certainty of the enforcement that has been missing over the past few years. The quality of enforcement call, para bang sa basketball yan na nagkamali ang referee o yung traffic enforcer. Hindi maganda yung mga call ng ibang mga enforcer dyan. So, we're hoping that by bringing back AI for the enforcement process at saka yung quickness of the review at saka yung depersonalization of the enforcement, nawala na yung uncertainty of enforcement, maibalik yung road safety, maibalik ang traffic order. Attorney, this is Angela po. Balikan ko lang po yung nabanggit po ninyo ng ilan sa mga adjustments na ginawa po ng MMDA na nakinig po sila sa mga ilang concerns about it, tulad po ng mga online adjudication portal. Ay isa po sa concern nila bukod po doon sa third party na magpo-provide po ng mga CCTV cameras ay yung snail mail, no? Na sa pagbigay po ng mga notice doon sa mga paglabag. Sinasabi po nila, baka daw po ay hindi ka agad maibigay sa kanila at magpatong-patong if ever, no, yung mga notice sa kanila.
Yung notice of violation by way of snail mail must be improved, no? It must be moved to more technology-based notices, which is either by way of email or by way of text messages, basta't wala siyang scamming, no? Ang nakikita namin, nandun naman sa LTO, LTMS portal, ang data ng bawat driver at saka vehicle registered owner tungkol sa kanyang license, registration, LTMS account, email, cellphone, address. Ang problema natin, hindi tayo nag-update. Ang inaalala natin yung open deed of sale. Yung open deed of sale is two parts, vehicle owner at saka address. Pero yung mga lumipat na ng address, hindi natin sinasabihan na mag-update din sila ng kanilang mga address record. So that I think we should give this a chance because this is something that needs to start. It is overdue. Napigil siya ng 2 years, nag-escalate yung mga road rage incident dahil ang dami rin nating vigilante enforcement, nakikipagsuntukan kaysa sa reklamo na lang sa traffic Kotong. enforcement. So that the kotong is also the other item in Diba? that will be removed. Opo. Let's give this a chance as far as the technologies are Pero attorney, concerned. I'm looking at making an app para lahat ng concern natin nandoon na, 'di ba? O may online adjudication ka, tapos yung mga violations mo would be there in a application. Pero dun sa usapin po, attorney, dun sa odd even scheme naman po, no? Kasi ang dami po ngayong mga reaksyon, yung mga ibang negatibong reaksyon na sinasabi nila redundant na daw po ito, may number coding na, meron pang odd even scheme, 'di ba? Ano pong reaction po ninyo dito at maigi po ba na ganito yung gawin po nila doon? Nakinig ako kahapon sa press conference ni Chairman Don Artesto. He has demonstrated that there is a reasonable connection between the traffic problem and the road enforcement problem and the volume problem and the repair problem, no? So long as we give him that reasonable connection between the policy of odd even scheme and traffic reduction, unified vehicle reduction program, in relation to EDSA, specifically EDSA, we will let it go. Because we believe that we have to support government as far as a traffic reduction. Bear in mind, it is not double jeopardy. This is a deprivation of the use of our property for motor vehicles. But it is a Pero baka daw po reasonable bumili lang reduction ng in our mind. baka daw po bumili lang yung mga may kaya na mga hybrid na mga sasakyan kasi yun po exempted sila eh. Tama po yan eh. Kasi ang reaction ng karamihan, nagtitik-tak-toe doon sa Monday to Friday at saka 1 to 10. Pero ibig sabihin meron siyang second car. Ang pag-iisip ko kasi, kung na-coding ako, papasok ako ng maaga 7 a.m. Ako ang mag-a-adjust, hindi ako maghahanap ng lusot-lusutan doon sa matrix ng 1 to 10 at saka matrix of Monday to Saturday. Well, maganda rin kung ganyan ang mangyari, attorney, kasi yun naman ang gusto nilang gawin, talaga mabawasan at ma-spread out yung traffic, Tama po yung yan. vehicle, yung volume ng mga sasakyan. Pero naisip ko rin, nabanggit nyo kanina, di ba, yung mga open deed of sale. Eh, di magbebentahan na rin ng mga tao dahil kailangan nilang ibenta yung sasakyan. Kung dalawa yung even nila, paghahanap sila ng buyer ng isang sasakyan nila, bibili sila ng second hand na ad. Etong sinasabi ninyo na nagiging problema din sa, yun na nga, pagka-maintain ng mga tamang identification at pag-aari ng... Ang hindi po na-focus, ang hindi na-focus kasi, yung odd-even scheme, EDSA only. Yes. And ang perception ng tao, buong Metro Manila kaya sila nagagalit eh. Ang hindi lang sinasagot ng MMDA, yung bang EDSA only, pwede akong tumawid ng EDSA. Yun nga, hindi, tatanong ko, attorney, magandang napunto mo yan dahil, sige, ipaliwanag natin. Dahil ngayon, 7:37, sana maraming nanonood sa atin sa Good Morning Kapatid. Magandang napunto mo yan. Dahil ipalagay natin, Quezon Avenue, malaki yan, corner, EDSA, o dito na lang, sa crossing, malapit sa amin, dito sa Shaw Boulevard. So, pagtawid ko ng Shaw Boulevard, o sa Ortigas, EDSA, papuntang Green Hills, lagay natin. Okay, pagtawid ko, galing ako Shaw Boulevard o galing ako Ortigas, tatawid ako ng EDSA. Pag hinuli ako ng MMDA doon, pwede kasi nilang i-argue o sabihin, attorney, na, EDSA to nasa eh. EDSA pa rin to eh. Pero tumawid Tama po ka lang yan. naman, kumbaga nag-diagonal ka, nag-cross ka lang naman ng, to the other side, papunta sa kabila. So, Tama paano po yun, yan. attorney? Counted ba yun? Nahuli ka? Kasi dumaan ka pa rin sa EDSA. That has to be answered by the regulation.
That has to be answered by the regulation. Yung June 16 plus or June 13 plus, yung 16 plus enforcement, meron namang trial period sila eh. At doon natin matetesting yung tungkol sa pagtawid ng mga EDSA intersection. Ito naman po, attorney, yung mga sinasabi din ng ilan na hindi ito inclusive kasi lalo't posibleng maapektuhan do yung mga ilang sektor. Yung pampubliko, pinag-uusapan nga namin din, yung mga delivery riders, yung mga angkas, Grab, TNVS, o kaya naman po yung, excuse me po, yung health workers. Ano po ang masasabi nyo dito, Attorney Consuni? I believe there are alternate routes for them, no? And let's calm down. Kalma lang, no? Let's find a solution for them. Let's give them the alternate routes. Or is it really something that the MMDA should look into and allow them to access EDSA? I don't have the answer because I don't have a data-driven Yes. count. We are just guessing na meron nung nagpa-deliver ako kaninang umaga, baka yung lunchtime ko, pwede rin i-deliver. Palagay ko dalawang rider na affected. But we have no data-driven numbers. We have no data to study it. That's why we are having a hard time to adjust to all of this imposition. Sir, kung may magtatanong sa inyo na common tao, mamamayan, para saan ba lahat itong sakripisyong ito? Bakit ba natin gagawin? Ano ba ikalalabasan ng lahat ng ito? Adjust. I say, let's keep in mind road safety, number one. Traffic flow, number two. No? And I think that is a sacrifice we have to do, that let's adjust to EDSA rehab, let's adjust to NCAP, let's bring back road safety, let's bring back traffic rules, no? Let's bring back traffic courtesy. Para bang ano lang yan, eh, ang nakikita ko today, pag papasok dito sa opisina, it's like a merging of traffic flow. Na, dapat magbigayan tayo sa policies. Eh. We cannot just all have TRO or TRO and nothing. No, we cannot keep on refusing all forms of police power enforcement. But we will be vigilant. We will continue to make sure that the regulations are reasonable, that there is no deprivation of property, that our rights to due process continue to be observed and respected. Oo. So yung isa pa pong mga pino-point out po na concern po ng ilang mga motorista natin is yung emergency. No, let's say for example, kailangan ko dalhin yung magulang ko sa ospital or whatever and I have to go through EDSA and coding ako or tatamaan ako ng odd-even scheme, 'di ba? Paano daw po 'yun? So, ano 'yun, no contact apprehension policy 'yun. That's correct. It will be a fine. The fine is 500 pesos per car. Ang issue diyan kasi pag pumasok ka ng Pasay, ticket ka na. Oo. Napadaan Yun nga eh. ka ng camera sa Makati, ticket ka na naman. Kasi this is not a toll fee eh. This is to remove you from the road. And therefore, because you are captured in 2 municipalities, dapat 2 ticket mo. Oo. So tapos yun kasi 'di ba AI generated yung camera natin. So paano daw po mangyayari kung halimbawa wala na po bang implementation yung mga exempted, like for example media, may mga ganun eh, 'di ba, na mga exempted. Oo, like yung mga emergency, yung mga ambulance, yung mga ganun. Ang sagot ko kasi dyan is the NCAP system or the AI system that I saw, no? Hindi ko alam kung talagang yun yung ginagamit ng MMDA eh. It is high resolution, it is colored. It should detect alin ang EV, alin ang hybrid cars, and then pag-check ng vehicle record bago i-release yung ticket, dapat nakikita sa ORCR na EV at saka hybrid yung sasakyan, no? But there are other classes of cars, government marked vehicles. Feeling ko doon papasok yung sa online adjudication eh. No, yung magrereklamo ka na lang. Oo, Kaya doon ka na lang, lang sa app or- yun nga, gaano kabilis yun, gaano ka-efficient, baka Daming ma-traffic ano, yung reklamo. Oo, daming adjustment. Mami Chiki, may sasabihin ka. Oo, kasi attorney, sabi nyo kanina no, that the onus is largely on the enforcers. Kumbaga, yung tagumpay nito ay magmumula sa kung gaano kakagaling yung ating mga enforcers. Ano ba dapat ang kailangan nilang matutunan kung kayo po ay magpapatraining sa kanila? Anong kailangan malaman ng mga enforcers natin? Ang enforcers kasi is sitting at the computer room eh. That's pre-filtered by way of AI. And the determination of objects moving in the field is already AI determined. At saka speed, time,
and location. Ang ginagawa talaga ng enforcer dyan is basically to make sure that it is identifiable, that the vehicle is identifiable, that Right. the offense can be classified, and it's reasonable that walang ibang circumstances before or after na kaya siya tumawid ng linya o guhit. Kasi kailangan parang No? So it's iisipin very- ninyo na. Parang chess yan, di ba, attorney? Isipin mo na ano kaya magiging complaint o ano kaya magiging sagot nung ina-apprehend ninyo. Kaya dapat kitang-kita na nga yung lisensya May isa pang nila. may patanong yung ating director, si Carby Salvador. Pinangalanan pa no? Hindi, pero hindi, tama nga naman siya. Paano, attorney, kunyari nga sa NCAP, di ba, nahuli ka, umabante ka, pero kailangan mo dahil may ambulansya sa likod mo eh. Paano kaya yon kung gano'n? Kasi hindi pa natin napaplansya talaga lahat ng mga concerns, attorney, kung iisipin na. Tapos na-implement na agad-agad nga ito. Ang AI system na alam ko kasi can identify an offense, and it can identify at up to a minute before the offense and a minute after. Doon makikita naman yung mga ambulance na yan na padating o lumusot pagkatapos. Kaya it's something that can be addressed in a protest or in a review. Bear in mind that AI does not issue the ticket. Yeah. Yes. The ticket is issued by a traffic enforcer, nanonood Correct. ng Tama. AI-generated report. Minomonitor, yes. Wala nang pagkakaiba yan kaysa sa enforcer na nakatayo sa flyover na nakagagal sa correct. nanonood ng tao. Not any different. So may It's diskarte just that pa rin. there is a recording. So it's not automatic na meron kakaagad na multa. So tinitignan muna yan, nire-review ng mga enforcers Yes. behind the camera kung ika nga. Di ba Saka, po? ang alam kong sistema nila po is two-step enforcement. Ang may first enforcement review at saka may second enforcement review. So kung nanonood ka sa flyover at nakita ko si Chiki, lumampas, meron pang pangalawa. Sasabihin niya, oh, nakita ko 1 minute before, 1 minute after, may ambulance pala siya. Okay. Ito for better, for worse, attorney. Ang mga Pilipino, magaling sa palusot. Di ba? Gano'n naman tayo. That's the best thing about it. Sometimes it's the worst thing about us. Do you think magiging factor po ito sa ating, sa ating NCAP? I believe in the Pinoy. No? There is hope in bringing back discipline. We're now fixing the matter of the enforcement and the regularity and certainty of enforcement. It is painful because it is a violation of law. But we're also government is also fixing the engineering side. Yung sinasabi ng EDSA rebuild, I'm looking forward to better pavement marking, better signage, better flow, better mobility, better sidewalk. So, why are we going to resist the hope kaysa sa yung current situation na as is tayo? Yeah, yun Well, na lang, we are one with you in the hope na Oo, maging naman. maayos po itong ginagawang EDSA rehabilitation at pag-implement ng ating NCAP at ganun din sa ating number coding scheme on top of the odd and even Odd and scheme. even scheme. Siyempre, yun naman po, nakikita naman po natin yung ganda ng hangarin Yes. Di ba? Yung faithful. Yung end goal. Yes, yung wisdom behind it. Pero sana po hindi maabuso at sana rin naman po ay sumunod din yung mga dapat sumunod. Yun, Andre. Attorney, Tama po yan. Tama, to add to what Angela is saying, yung sabi nga, this is just a means to an end. Dahil nga end goal natin, sana mas mapaganda pa yung daloy ng trapiko. May nakita nga din ako nagkomento. Alam niyo yung unang laro dun sa Squid Game, attorney? Yung bawal gumalaw, parang ganun. yung may malaking stop and go. Oo, di ba, stop and go. Parang ganun na nga lang din ang mangyayari. Attorney, maraming salamat sa oras ninyo. Sana po nakapagkape na po kayo ngayong umaga, 7:47. Of course. Thank you, Maraming thank you, salamat po. Yes, sir. Maraming salamat, Angela, Chiki. Bye-bye. Attorney Robbie Consuni po, maraming salamat. Kasama po natin siya, syempre, Chairman and Trustee of Government and Liaison ng Automobile Association Philippines o AAP. Attorney Robbie, maraming salamat, sir. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.